Hello viewers! Welcome to ES Free Mentor and this is your mentor Evelyn Sigelstrand. Okay, 2.5 months na po ang nakalipas sa 2024. At until now, hindi ka pa nagsimula sa YouTube. Or di kaya gusto mo nang magsimula pero hindi mo alam kung paano ka magsimula, ano ang gagawin, ano ba talaga ang dapat gawin para po tayo po ay maging monetize sa YouTube. O di ba? Number 1 po na dapat mong isipin. Huwag mo nang isipin masyado anong title, ano ba talaga ang gagamitin mo, mobile phone ba or gagamit ka ba ng camera. Number 1 na isipin mo na napaka-importante po ay niche. Kailangan mo pong isipin ang niche or ang topic. Ano pang tawag doon? Ang tema ng iyong channel. Kung ito ba ay tungkol sa pagluluto, kung ito ba ay tungkol sa pagtatanim, tungkol ba ito sa mga beauty tips, or di ba tungkol ba ito sa kung ano-anong klaseng topic ang gusto mo at saka para meron ka ring talent sa ganong topic para mas madali sa'yo. Kasi po, pag tayo po ay gagawa ng topic or tema sa YouTube na hindi po na, wala po tayong background noon, wala po tayong kaalaman, mahihirapan ka pong gumawa ng mga videos. At yun ay hindi po madali. Okay? So, ang niche number 1 po yun. Tsaka, kung gusto nyong malaman talaga ang lahat-lahat, huwag nyo nang i-cut off ang video na to. Tuloy-tuloy na po kayong mag-view sa video na to para malaman mo talaga bago ka mag-start ng iyong YouTube channel sa 2024. Hindi pa po late. As what I said, 2.5 months pa lang po ang nakalipas ng 2024. Okay, now, niche. Huwag niyo po yung kalimutan. Yun ay napaka-importante po dahil pag tayo po ay walang niche sa ating YouTube channel, hindi po tayo magugustuhan ni algorithm, ng YouTube algorithm. Ano po yun? Mag-follow na po kayo, mag-subscribe na po kayo dito sa channel ko dahil meron po ako explanation about algorithm at iba't iba pang mga topics. Kung meron po kayong mga tanong, huwag po kayong mag-atubiling, maglagay lang po ng comments at as much as I can, babalikan ko po kayo. Lahat po na nag-subscribe sa akin, naglagay ng comment, binabalikan ko po. If hindi po tayo bumabalik sa inyo immediately, ibig pong sabihin ay talagang mahirap yung time. Part-time YouTuber lang po kasi ako. Okay, number 1 po, yun na, niche. Okay. Isipin mo na yun. Pwede kang magsulat, ano ang mga niche. Maybe magsulat ka ng 10 niches doon at pipiliin mo yung ano ba yung niche na mas madali kang gumawa. Yung may talent ka sa ganong tema. Kasi pag may talent ka noon, may talent ka sa pagtatanim, plantito ka, may talent ka sa pagluluto, may talent ka sa mga beauty tips, mga pagpaganda, yung mga ganon, or di ba unboxing, kailangan mag-stick ka talaga sa niche mo. And pag tinanong mo ako paano ko ito masasabi, nagre-research ako and in my own experience. So, ang ES Free Mentor po, ito po ay pangalawa ko na lang na channel. Meron pa ako isang channel and it's all about plants dahil plantita po ako. And the channel is Liva Buhay. Pero hindi po marami talaga. Monetize na yun pero hindi po talaga marami ang subscriber ko or nag-million views. Wala po. Part-time na YouTuber lang po ako. And there are times na hindi po ako nakakapag-upload. There are times hindi ako nakakapag-engage. Yung ganon. Okay, so number 1 po, yon niche. Huwag niyong kalimutan. Number 2 po ay target audience natin. Bakit po ito importante? Kasi pag alam mo po sino ang audience mo, sino ang nanonood ng mga videos mo, mas dali ka pong ma-inspire. Mas alam mo po talaga ano ba talaga yung mga videos na dapat kong gawin na medyo parang mas marami yatang nanonood nito. Parang mas mas nag-click ang ganitong mga videos. So kung alam mo yung audience mo, alam mo kung sino-sino yung mga nanonood, ay mas madali po sa inyo na mag-decide anong mga klaseng topic, anong mga klaseng videos ang ginagawa nyo. Okay, sabihin ba natin, ay pag
about plants yung channel ko tungkol sa pagtatanim. Ibig sabihin hindi nanonood yung mga yung mga hindi mahilig sa tanim, hindi po ganun. Pag ang iyong video ay talagang interested, lahat naman po tayo, hindi lang pagtatanim ang hilig natin, di ba? Like me, hilig po ako ng mga tanim, hilig ako ng mga pagluluto, hilig ako ng mga, for example, yung mga tips about mga herbal medicine, yung mga ganon. Pag mahilig po tayo doon, mas mas madali po tayong nakakakuha ng audience pag kahit isa lang po ang niche natin, kahit isa lang po ang ating topic. Pero, ang mga tao po ay may maraming hilig. So, hindi lang po ibig sabihin na mahilig kang magluto, hindi ka mahilig magtanim. O, di ba? So, as what you notice, at especially po yung mga YouTuber, nagtutulungan po tayo, hindi na po natin iniintindi kung ano ang topic, kung ano ang niche, nag-click na lang po tayo pag tayo po ay nakikipag-engage. Okay? So, ang tawag po nun ay engagement. So, ang engagement, importante din po yun. Pero, ang tungkol sa engagement, i-discuss ko na lang po yan sa susunod na video after this. Okay? So, yung target audience po natin, ayun pong mga audience na talagang pagluluto ang niche natin, yung target market na rin, target audience natin, syempre, yung mga tao na mahilig magluto o di kaya yung mga taong hindi marunong magluto. So mind you, pag ikaw po ay mahilig magluto at magaling ka pong magluto, pag maglagay ka po ng mga videos about paano lulutuin, paano gagawin, paano magluto ng blah blah blah, imagine, all Filipinos ay kahit saang sulok ng mundo makikita mo. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay mayroong pagluluto na lahat Pinoy na mga recipe. Ang mga tao na pumupunta sa iba't ibang lugar na hindi sila nakakaluto. Just like me, pagdating ko dito sa Sweden, hindi po ako marunong magluto ng marunong akong magluto pero hindi maraming recipes. Pagdating ko dito, mayroong mga luto ng nanay ko na gusto ko pero dito hindi mo mabili. So, ang ginagawa ko, syempre, doon tayo tumitingin sa YouTube, o di ba? So, makikita mo po paano lutuin ang kare-kare, paano lulutuin ang Bisayang humba kasi Bisaya po ako. So, makikita mo lahat. So, yun po ang sinasabi ko na pag meron ka talagang target audience, talagang mas madali po na marami ang mag-view, marami kang subscriber, at madali ka pong ma-monetize. Okay? So, ang number 3 po ay kailangang i-practice po natin ang very good system sa pagiging YouTuber. A good system sa pagiging YouTuber po ay talagang marami. Pero, sasabihin ko lang po, ang pinaka-importante nito, sa pagpa-practice ng right system pag tayo pa ay YouTuber ay consistent po tayo na mag-upload. Siyempre, pag sinabing consistent, hindi po ibig sabihin everyday kailangan mag-upload ka or every week kailangan mag-upload ka. Pwede ka pong mag-upload once a week, once a month, once in every 2 months, once in every 3 months, and so on. Pero, ang gagawin mo po, kailangan hindi po dormant. Hindi po lang nilagay mo doon, tapos wala ka nang ginawa. Naglagay ka ng iyong video, tapos wala kang ginawa. Goodbye na, hindi po yon. Kailangan consistent ka po sa pakikipag-engage sa mga tao. So kahit hindi ka po naglalagay ng video every day or every month or every 2 weeks or whatever, kailangan po nakikipag-engage ka. Kasi kahit hindi ka naglalagay ng video na regularly talaga, ibig sabihin po, pag ikaw ay nakikipag-engage, active ka sa pakikipag-engage sa ibang mga YouTuber. Kasi tayo rin namang mga YouTuber ang nakikipag-engage sa isa't isa, di ba? Merong mga viewers na talagang ang kanilang ang purpose nila sa pag-watch ng mga video ninyo ay lang po, they want the information, they want the process,
yun, meron silang gustong malaman, kaya sila nag-click. Pero ang mga ganitong viewers po, hindi po sila, normally sa kanila, especially dito, siguro sa Pilipinas, common na po rin ang tinatawag nating smart TVs. Na sa smart TV, connected po siya sa internet, pwede kang tumingin sa YouTube. So, ang mga viewers po na gumagamit ng mga smart TVs, hindi po sila nag-subscribe. So, as a big example, my husband, for example, pag siya po ay tumitingin siya kahit ano. Tumitingin siya most especially yung mga travel channels, tumitingin siya ng marami about Philippines, yung ganon. Siyempre, ganon na, dyan ako galing, di ba? Pero hindi po siya nagsasubscribe. Bakit po? Mostly, gumagamit siya ng TV, smart TV, doon siya tumitingin sa YouTube, sa Smart TV. So, ang ginagawa niya ay nag-ano siya, for example, how does Metro Manila looks like, how does the airport of Metro Manila looks like, blah, 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 or where to travel in the Philippines, yung mga ganon, yung mga nice beach resorts in the Philippines, for example. Pag tinitingnan niya yon, hindi po siya nagsasubscribe. Ang ginagawa lang po niya, tumitingin siya sa YouTube at mostly sa mga nag-view ng mga videos na talagang may kailangan sila sa video na yon, may kailangan silang impormasyon sa video na yon, they actually watch full view. Pero normally, hindi sila nag-subscribe, hindi sila nag-like, wala na silang panahon. So, tumitingin lang po sila. So, pag makikita mo, merong video na mag 100,000 views, pero siguro 50 lang ang nag-subscribe or 50 lang po ang nag-like, dahil the rest of it, yun po yung mga viewers na they just want the information. So, very important talaga na ang video mo, hindi lang po ang video ay interesting. Kailangan din ang thumbnail. So, speaking of thumbnail, meron po tayong video about thumbnail. So, mag-subscribe na po kayo ngayon para makita po ninyo about video about sa thumbnail, para malaman nyo po. Okay, punta po tayo sa number 4. So, ito po yung 4 na talagang pinaka-importante. Mayroon pa pong ibang bagay, hindi ko na i-discuss ngayon kasi mas lalong humahaba po ang ating video. So, pinaka-importante din po ito, yung pagiging consistent mo. Pagiging consistent mo po, hindi lang sa pag-upload ng video, pero sa pakikipag-engage rin. Parang bumabalik na po tayo doon sa number 3. So, kailangan po yung mag-upload ka. Tsaka, I know there are times na napapagod tayo, para tayong nabuburn out, para tayong nawala ng pag-asa. Ano ba to? Ang iba, nagmi-million views, pero tayo, ano ba yan? Parang wala yatang nag-subscribe, wala yatang tumitingin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Just don't delete. Just don't. Okay, pag hindi ka talagang na-burn out ka, or napakarami mong ginawa, or nagbabakasyon ka, ganito na lang po ang gagawin mo. Huwag mo pong i-delete. Kahit naman lang isang araw or twice a week, magkikipag-engage ka. Kasi pag nakikipag-engage po tayo dito, ano po, meron naman po tayong nakukuha, di ba? And ang pagiging consistent po natin sa pakikipag-engage ay very important po, para hindi naman parang yung na-dormant yung ano natin, yung channel natin. So, even me, I'm a part-time YouTuber, but it doesn't mean talaga na everyday nakikipag-engage ako, because there are times sa pag-uwi natin galing trabaho, pagod na po tayo, hindi na po natin kaya. Huwag niyo pong pilitin. Kasi iba po talaga pag part-time YouTuber ka at pag full-time YouTuber ka. Pero, kung ikaw po ay isa doon sa mga tinatawag nating stay-home mommy, mga stay-home daddies, ito po ay talagang napakagandang gawin. Kasi po, pagtapos ka na sa mga ginagawa mo at home, pwede ka pong gumawa ng video. O, diba? So, ganun po. Yun po ang 4. So, kung ikaw hindi ka pa nagpagkaka-start dito sa YouTube, mag-start ka na po ngayon. Hindi pa po late. And kung meron ka pong idea, meron ka pong tanong, mag-comment lang po down below. Okay, this is Evelyn Sigelstrand again of ES Free Mentor. Thank you for watching.